Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Noong 1988, inanyayahan po akong magturo sa Johann Wolfgang Goethe Universität sa Frankfurt, Germany. Isang semester, isinulat ko po itong libro. Dieses Buch eröffnet ein kritisches Gespräch zwischen der europäischen Form der Theologie und einer im Rahmen philippinischer Kultur und Gesellschaft neu entwickelten Theologie. Pag Bisaya ka, bagay ang accent mo sa German. Pero maliban doon, ang sinasabi dito ay ang libro hinahambing yung makakanluran, Western way of thinking, na pamamaraan ng pag-iisip at yung makasilangan, lalo na ang Pilipino way of thinking. Maraming isyo ang tinalakay, isa lang para maging angkop tayo sa Ebanghelyo ngayon at sa ating pagdiriwang ng 500th anniversary ng ating pagiging Katoliko. Ang pag-iisip ng mga German, entweder oder. Yung sa atin, beide und. Ang ibig sabihin, sila may absolute, may yung sa kanila black and white, parang either or. Black or white, yan lang pagpipilian. Kaya yung absolute na salita, wala tayo niyan. Sapagkat ang Pilipino, sa abot ng kanyang pag-iisip, sinasaklaw niya lahat. Both and. Walang. Kaya minsan, may nagtalo, sabi noong matanda, ikaw tama ka rin. Sa either or, isa lang tama doon. Malalim po ang ibig sabihin niya, na iba ang ating pag-iisip. Mas malapit sa aking pagtingin sa tingin ng mga sa pananaw ng mga Ebreyo. Halimbawa, ang mga Pilipino, walang pure na itim at saka puti. Yung gabi nila, gabi, madilim. Tapos hindi naman biglang mag-aaraw yan na magliwanag. May bukang liwayway pa yan na nag-aagaw ang dilim at saka liwanag. Tapos biglang liliwanag, magtanghaling tapan. Sa hapon naman, biglang magtatakip silim. Nag-aagaw din ang liwanag at dilim. Malalim po ang ibig sabihin niyan. Halimbawa, sa ating spirituality, pinakita ngayon ni Jesus. Nangaral siya, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. Pagkatapos, bumangon ng madaling araw, nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Kung either or ang thinking mo dyan, isa lang ang bibigyan mong diin dyan. At yan, dahil nanggaling nga tayo, ang ating Kristyanismo nanggaling sa Europa, makakanlurang tingin, Western way of thinking, yung ating spirituality ngayon, sa aking pagsusuri, ay masyado doon sa pietistic, devotional, ritualistic. Wala tayo doon sa pangangaral ng ayos, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo. Hindi tayo masyadong magaling dyan. Pero, Santo Niño, milyon ang ando. Nazareno, mas maraming ando. Mahal na Birhen, ang dami niya. Kasi, either or ang thinking. Pinahalagahan yung spiritual, yung kaluluwa. Yung mga matatanda nga, nung maliit pa kami, ang sabi, iligtas mo yung iyong kaluluwa. Hindi yan pag-iisip ni Kristo eh. Ang nililigtas ni Kristo, yung buong tao. Hindi niya hinihiwalay yung kaluluwa at saka yung katawan. Kaya pinapagaling niya ang may sakit, pinapatawad ang kanilang mga kasalanan. Isa lang yan. Integrated yan. Yun ang nais kong ipaliwanag ngayon sa ating pananampalataya. Lalo na
Kung ituon natin sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus, ora et labora, labora et ora. Ora, prayer, labora, gawa. Personal holiness and social transformation. Sa personal holiness, nagdadasal tayo. Hindi ko alam kung baka hanggang vocal prayer na lang tayo, puro hingiin na lang ng hingi sa Panginoon, hindi na tayo nakakarating sa contemplative prayer. Pero, mukhang okay na rin. Dito tayo sa gawa, nahihirapan, kasi hanggang relief services lang tayo eh. Puro dole out. Hindi pinapalaya yung mga tao. Bakit? Hinihiwalay yung kaluluwa sa katawan. Magkaisa yan. Kung babalik kaya tayo sa ating pagka-Pilipino, 500 na tayong taon eh. Hindi ba tayo lumaya na? Hindi. Sa aking palagay, theology. Wala tayong sariling salita para sa sacraments. Sakramento. Wala tayong sariling salita para sa Santissima Trinidad. Nag-imbento na lang kami ng banal na santatlo. Mukhang tinatanggap naman. Pero ganun, matrimonyo, sakramento, pati Diyos. Spanish yan eh. Pag nagsabi kang bathala, naka, irehe ka na. Pag gagamitin mo yung ginagamit ng ating mga ninuno. Kaya pag hindi tayo naging totoo sa ating sarili, mahihirapan tayo, nangungopia lang tayo sa mga makakanlurang tingin. May colonial mentality tayo eh. Deep down, insecure tayo eh, na mas puti ang kanilang balat, mas matangos ang kanilang ilong, mas kulay mais, yung buhok ng mais yung kanilang mga blonde. Kaya, ang baba ng pagtingin natin sa ating sarili. Kaya pati sa spirituality, nangungopia na lang tayo lagi. Hindi tayo nag-iisip, sino ba tayo at sino si Jesus para sa Pilipino. Nagsulat din ako noon ng isang libro eh, The Filipino Face of Christ. Kung si Kristo kaya bumaba, hindi Hudyo, kasi Hudyo siya noon. Ang kultura niya, Hudyo. Kung bumaba siya bilang Pilipino, ano kayang mangyayari sa atin? Pero imagination na lang yan. Ang ibig kong sabihin, ang tunay na nangyari sa kasaysayan, naging Griego, gaya ni St. Paul, sabi niya, ginagawa ko ang lahat ng ito upang makabahagi ako sa maintindihan siya noong kaniyang pinapangaralan. Kaya nag-Griego. Lahat ng New Testament, Griego na yun eh. Wala nang Hebrew dyan. So, naging Griego. Pagdating naman, yung mga theologian na Griego ang pananalita, ginamit na yung Plato, Aristotle, Socrates, dualistic yung Greek philosophy. Kaya, hatiin natin ang ora at labora. Doon nang galing lahat yan. Kung Pilipino kaya tayo pagkatapos both and, isa lang yan. Paano kaya ang ating kilos ngayon? How should we approach God using ora et labora na kagaya ni Jesus, gumawa, nagdasal? Kung pag-isipan lang natin, mayroon tayong mga pag-iisip na maganda rin eh, na hindi mo maisip kung gagamitin mo yung salitang banyaga. Nakinig naman sa akin yung mga German. Hindi naman ako iimbitahin kung wala akong sinasabi doon. Ang ibig ko lang sabihin, mayroon pang ang mas matalino, ang mas marami siguro silang insights tungkol sa ating pananampalataya. Kaya napakahalaga ng pananaw. Halimbawa, ano ang tunay na pananaw ng simbahan dito sa ora et labora na sinaunang panahon pa? Ito na ang pamamaraan para lumapit sa Diyos at sa kasakapwa. Ora et labora. Personal holiness and social transformation. Yung mga hospital, Katoliko ang nagsimula niyan, mga Kristiyano ang nagsimula niyan. Yung mga university, mga Kristiyano ang nagsimula niyan noon. Ngayon, hiwalay na tayo sa academe, hiwalay na tayo sa politics, hiwalay na tayo sa economics, dahil sa Greek.
So, ora at labora. Ang una dyan, isa lang yan. Integral yan. Interconnected yan. Gaya ng lahat ng bagay dito sa universe. Ang lahat ng bagay magkaugnay. Iugnay mo yan. Para, ang dasal mo, ang siyang babalangkas kung ano ang dapat mong gawin. At yung iyong ginagawa, para mabago ang lipunan, marinig ang hinaing ng mga mahirap, magbibigay kulay din sa iyong panalangin. Integral, interconnected. Ang pangalawa, sa turo din ng simbahan, dynamic yan. Growth is an essential feature in the spirituality of Christianity. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, a sower went out to sow. Nagsabog ng binhi, tutubo yan. Iba-iba ang tutubuan yan, uri ng lupa. Yung kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoon, parang butil ng mustasa, lalaki yan. Growth. Ang ibig sabihin, in the interplay, interconnection between your prayer and your work, you should grow in spirituality. Kaya kailangan, may rubrics ka, may standards for judging ka. Did I grow in spirituality? Gaano nakatagal kayo nagsisimba at nagdarasal? Paano mo nalaman na yung biyaya ng Diyos na ibinuhos sa iyo nung pagsisimba mo at pagdarasal, nagbunga yan? Kailangan examination of conscience. Sasayangin mo yung biyaya ng Diyos kung parang wala lang nangyari, parang inulan sa gabi na hindi tumagos hanggang sa kaibuturan. Baka ganyan ang grace ng Diyos sa atin. Kailangan tayo umunlad sa ating pakikitungo sa Kanya at sa ating pagmamahal sa kapwa. Ang pangatlo, itong interplay ng ora at labora, itong spiral na you grow, you approach God more closely. Ang pangatlo niyan, may patutunguhan yan. Teleological ang tawag dyan. Respice finem, sabi ng mga Roman. Tignan mo kung saan patutunguhan mo. Ang patutunguhan yan ay in new heaven and in new earth. So ganyan ang huhubog sana sa ating spirituality in the context of being Filipino. Brown ang balat, pango ang ilong ng marami, dito nakatira sa 7,000 mga pulo. Paano natin magiging totoo sa ating sarili? Pag hindi tayo naging totoo sa ating sarili, kung manatili pa rin tayo pagkaraan ng 500 taon na banyaga sa ating pagka-Pilipino, sa ating pakikitungo sa Diyos, sa ating paggawa at panalangin, mahihirapan tayo. Tingnan mo yung hirap ngayon. Nagyayabang tayo. 80 million Catholics. Number 2 naman sa corruption. Number 1 nga tayo, sinuhulan lang yung nag-survey para nakakahiya naman kung tayo ang number 1. Nakakahiya. 10 million kung Mike Nazareno, billion ang nawawala sa PhilHealth, inconsistent. Bakit? We are not being true to ourselves. Tayo yung mga Pinoy, hindi tayo kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Dahil bilang Pilipino, kung magpakatotoo ka sa harap ng Diyos na Pilipino ka, pag-iisip mo, yung kapaligiran mo, mayroon kang maidadagdag sa mundo. You will have a better contribution kaysa lagi ka na lang nangungupya. May ibang mga nag-aral sa Belgium at saka sa France at saka sa Spain, sa Rome. Pagbalik, mas Espanyol pa kaysa mga nakatira sa Spain. Be true to yourself and you cannot be untrue to anyone else, sabi ni Shakespeare. So yan ang ating ipanalangin sa misang ito. Na sana,
itong traditional Catholic spirituality na ora et labora, isa sa buhay natin bilang mga tunay na Pilipino, 500 ng Kristiyano, at nagsisikap pa rin hanggang ngayon ng pagiging totoo sa ating sarili.